co-stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Catherine, si Julia, si May, na mga nakasama mo na. Sa ngayon po, wala, meron pong niluluto for Ann Curtis and me. And then, so Viva yan, Alden. medyo ano po drama na futuristic po yung concept. Parang direct Irene din po ito, Irene Villamor. So next year na yan? Parang next year po. Tatapusin lang po ni Ann yung film niya with direct Eric Mati. So Viva and Myriad din yan? Ano po, GMA Public Affairs po. Talaga? Yung napa po yung mapoproduce. So hindi kasama ang Viva kasi si Ann kasi is a Viva artist. Yes po, pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, inuuna-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects niya. So yun po, tapos yun po, directing also, yung first film po na natapos ko, that's under Viva naman po. Tapos na yun? Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos na po siya. So kailan siya ipapalabas? Next year po ito for streaming po siya. May title na ba? May final title? Well, yun nga eh, ayoko pa nga. Hindi ko po kasi masabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order. But right now, it's just the working title for the film. Pero we'll see kung ano pong advice ni Boss Vic natin dyan. Saan ang streaming platform? Ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, kinumit naman po ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Yun yung pinag-iisip. Kasi for sure, that kung Viva Max. Handa ka na ba? Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Ed? Well, kasi when we proposed po to Viva Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So, scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung magde-direct nito, pumayag din po sila. So the story came in first bago po ang cast. So ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po. Tanong mo? As yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we ask lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then, of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects. So, would you... Yes, Family of Two daw muna, kamusta yung experience mo kahapon sa parada? Nakakamiss dito, Cards. Ano ba tanong? Yes, nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. Tapos, hindi, parang ako po, yun yung talagang dapat lagi nating ginagawa as public figures po, namin po, mga artista, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi, mere presence lang talaga po, okay na sa kanila. So, parang, na-miss ko yun, tapos talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanava, sulit naman po kasi kahit super init, sunblock na lang yun, dito doon, wala nang ano-ano yun, kahit naluto yung buhok, okay lang, worth it. Punta kayo ni Sharon ng possible na collab after the parang may sinusulat na nga, Tito Gorgs right up. Si Tita Mel din po pero surprise po yan. Pero for sure meron po yan after this film. Alden, may tanong daw. Alden. Sana po, payag po na si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next film. So ikaw mananong kisiya sa Bibar, Alden. May hindi ko sure kung natanong na kasi may lumabas na may pumipirata raw sa'yo na malaking kumpanya. Okay po, wala pong ganun. Well, siguro talagang minsan pag... Wala po. Ano daw? Wala po talaga. Loyal po tayo sa GMA until the last day. Okay, so wala. And Sparkle. Yung Alden Coco. Ito doon naman. Kaya nga, diba? Diba? Ayan,
Hindi, wala. No. Gusto yung tanong pero nababasa. Hindi, yun nga po kasi, well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohanan. Hindi po siya totoo. Kasi lumalabas siya, parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nahihimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And I know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw-saw sa issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya to console her? Parang hindi ko pa po nagawa. Pero kasi syempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello Love Goodbye, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikialam. So I keep that oath po and para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Andun yung Alden Coco na nababasa namin. Yes. Yun, may sisingit ba yun? Yes po. Baka po next year. Sa Film Fest ba yun? Baka po. Pero yes, kasi yun nga po, since 5 breakups po, all of a sudden talaga yung connection ko with Julia and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, nagugulat ako kay Boss Coco kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to producing and directing and acting at the same time, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana, kasi gustong-gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya, sabi niya. So, Then, hindi mo ba yung mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Kasi nahanap ko sa EAT, naglabas ka sa show. hindi po. Pero yung sa Itbulaga, ina-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Saan Mga po? kaibigan mo naman yung mga host doon. Joey De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Welcome ka daw sa EAT. Sa DB5 Gorgie? Nakakalito po kasi dalawa yung sorry. Hindi, yung EAT sa DB5 yung nahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA na parang sabi doon nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman. Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi, yun nga po. Parang yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, diba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Opo, given na po siya. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabber Cats po ng Itbulaga po sa kala Tito Vic and Joey is still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala yan. So magpo-promote ka sa Bulaga, kina Paolo, kina Beto, Pag ano po, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes, Tita Rose, of course. Sabi mo naman yun. Opo, parang that is I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Itbulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa ka sa ng Itbulaga? Ng tape? Wala po. Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TVJ, magde-decline ka na? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Out of respect naman.